Malaki rin pala itong office nyo, Ani Martina, na makapasok na sila sa inookupahang office na Judy. Sa 15th floor ng isang building sa Ortigas, pagpasok nila kanina, ay nakangitim binati sila ng mga empleyado. 6 na lalaki at 3 babaeng maiiksi ang palda ang nakita niya doon. Ito nga kaya pinakamaliit, kaya ito ang kinuha namin. Anito, na binuksan ng pintuan ng isang kwarto. Upo ka muna, sabi nito sa kanya, na hinila ang isang upuan sa harap ng isang drafting table. Pumunta ito sa likod ng office desk nito at umupo sa swivel chair. Binuksan nito ang isang drawer. May ibang lakad kasi si McCoy, kaya kailangan nila ng taga-pirma ng mga checks ngayon. Sandali lang naman tayo. Tumungo siya, pero hindi siya naupo. Lumapit siya sa glass wall at bahagyang iniawang ang blinds. Mula sa kinaroroon na niya ay natatanaw niya ang bahagi ng Mega Mall. Ang saya naman dito. Ilang hakbang lang, Mega Mall na. Pero pag dito ako nagtrabaho, ubos ang sweldo ko, may i-mall ko lang lahat. Tumawa ito. Gusto mo bang mag-work dito? Tinignan niya ito. May bakante pa ba? Sekretary mo o kahit ano. Alam niya magiging masaya siya. Kahit maging taga-timpla lamang ng kape nito, araw-araw. O kahit pa 3 beses pa itong magkape sa isang araw. Basta, makita lang niya itong palagi. He wrinkled his nose at her. Sorry, may sekretary na kasi ako eh. As if on cue, the door opened. Pumasok ang isa sa 3 babae sa labas. Mestizahin ito at sexy-sexy. Sa tingin niya, ay ito ang pinakamaiksing palda sa mga empleyado doon. Bahagya sinitong hinitian bago bumaling kay Judy. Jude, nakalimutan ko rin kasing papirmahan kay Engineer McCoy kahapon. Yung check para sa ES Steel, pakisingit na rin, sabi nito. It surely sounded like pouring to Margaret, pero hindi lamang iyon ang ipinagpanting na kanyang tenga. Jude, tinatawag lamang nitong Jude, ang isa sa mga boss ito. Gayong engineer, ang tawag nito sa isa pang boss na si McCoy. Something was not right. Sure, pretty girl, ani Judy. By the way, Jenny's sweetheart, this is Martina. Martina, si Jenny, sekretary ko. Hi Martina, batid sa kanya ni Jenny. Hi. Kunway magiliw, di na yang sabi. Iwan mo na lang lahat dito Jenny, sweetie pie. Itadaan ko na lang sa'yo paglabas namin. Ani Judy. Sure handsome, sagot naman ito. At lumabas na. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Parang kinurot ang kanyang puso. Sanay pala talaga si Judy na gumamit ng mga endearment. Ibig sabihin, wala lamang talaga para dito. Kapag tinatawag-tawag siya nitong babe, isa nga lamang ang tawag nito sa kanya eh. Sa sekretarya nito, wala pang 5 minuto. 3 endearment na ang ginamit ito para sa babae. Napabuga siya ng hangin. Kailangan niyang aliwin ang kanyang sarili. Baka mabaliw siya sa kakaisip. Lumapit siya sa maliit na cabinet. Nakapatong doon ang diploma nito sa college. Sa UP pala ito nag-aral. Pero ang mas nakaagaw ng kanyang atensyon ay ang naka-frame doon na picture nito at ang may isang edad na babae. Pero isang magandang babae. Mami mo? Nagangat ito ng tingin. Wala sa pinipirmahan. Nagdiningning ang mga mata. Ngumiti. Yap. Naiksing sagot ito. Bago muling nagbaba ng tingin. Ilang taon na ang mami mo? 60 sa Sunday. Sagot nito. Na muling nag-angat ng tingin. At sumandal sa swivel chair. Pinaliyad-liyad nito iyon. Habang nakaipit sa bibig nito ang dulo ng ginagamit ng ballpen. Mataman nitong nakatitig sa kanya. Birthday niya sa susunod na araw. Tanong niya dito. Tumango ito. Sama ka sa akin ha? Ipapakilala kita. Nalaglag ang kanyang panga. Ha? Ipapakilala mo ako sa nanay mo.
Tumaas ang isa nitong kilay. Why not? Judy naman, girlfriend lang ang ipinapaklala sa nanay. She immediately cut herself. Bakit ba niya nasabi iyon? Ano ang gusto niyang isagot nito? He looked at her. Actually, I need your help. Ano to? Na nagkamot ng batok. Wala na kasi yung ibang ginawa, kundi ang kulitin ako tungkol sa kawalan ko ng girlfriend. Pero kung itinaas niya ang kanyang kamay, oh, I get it. You want me to pose as your girl? Tanong niya. Nagliwanag ang mukha ng binata, pero kaagad ding lumungkot. Nagkamot ng batok. Sana, that is kung papayag ka. Judy, panimula niya. Bakit naman siya aayaw? Siya nga, ipinakalala niya ito sa lahat bilang boyfriend. Para lamang lubayan ng konsehal na iyon. Nakahanda itong tumulong sa kanya noon nang walang kapalit. Now, is her chance to pay him back. Look, Martina, okay lang kung hindi ka papayag. Lalo namang ayoko. Mapipilitan kang pumayag dahil lang sa tingin mo. May utang na loob ka sa akin. And never think that you owe me anything. When I agreed to play along with your little charade, I only had your best interest at heart. You don't have to. Tumawa siya. Ang dami mo nang sinabi. She gave him the sweetest smile she could ever give. Para kasing ilang na ilang ito. Kasi nga, Judy, it's a yes. Aniya. Sa sandaling namutabi sa mga labi niya ang salitang yes, pakiramdam niya ay hindi lamang pagpayag ng tulungan ito sa pinaproblema nito. It was like saying yes to paradise, to something that made her heart flutter and swell. Tinitikan siya nito. Really? Oo nga. Kaya wag ka na makonsensya. So, when are we leaving for La Union? Tanong niya upang mapagtakpan at tila pagwawala ng kanyang puso. He smiled. Bukas ng gabi. Mga ilang oras pa? Tanong ni Martina kay Judy. Nasa tapat sila ng katedral ng Agoo. Napatingin siya sa treehouse na nasa kabila ng kalsada. Kahit hindi naman Christmas season, ay may Christmas light na nakapalibot doon. Napakaliwanag. About 30 to 40 minutes. Malapit na pala. Bulalas niya. Tumingin siya sa oras sa dashboard. Ibig sabihin, bago mag-alas 6 ng umaga, ay makakarating na sila. Alas 12 ng gabi kasi siya nito sinundo kagabi. Oo, kaya wag mo na akong tulugan at inaantok na rin ako. Tsaka, ilipat mo nga yung radyo sa mas nakakagising na istasyon. Hindi na, ang ganda nga dyan eh. Kakwentuhan na lang kita. Nilakasan pa ang radyo. Pinuno ng malamyos na boses ni Andrea Cor ang loob ng sasakyan. Napangiti siya. Mula nang ikasal si Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, naging paborito na niya ang kantang Runaway. Pakiramdam niya ay in love ang dalawang iyon sa isa't isa, kaya lalo siyang kinikilig. How she wished that someday she would meet some guy and she would want nothing else but to just run away with him anytime, anywhere. Ipinilig niya ang ulo. Hindi ba iyon ang lagi niyang ginagawa kapag nakikita na si Judy? Basta na lamang siya sumasama dito. Kahit ano pang sabihin itong pupuntahan nila. Bahagya siyang napasulyap dito. Nakatingin ito sa daan, pero bahagyang kumukumpas-kumpas sa mga daliri nito sa manibela. Bahagya pang bumubuka-buka ang maninipis itong mga labi sa pagsunod sa lyrics ng kanta. You don't smoke, do you? Wala sa loob niyang nasabi. Sumulyap ito sa kanya at nakataas ang mga kilay. Bahagya pa niya nakita ang pagporma ng mga salitang "Make love to me through the night" sa mga labi nito. Napalunok siya. Bakit pakiramdam niya? Sa kanya mismo sinasabi nito iyon. She shivered. Hindi. Maiksi nitong sagot at tila ba gumising sa kanya. Napakorap siya.
Ano nga ang sinagot nito na hindi? Weird. Ano yan ang maalaala? Ang tungkol nga pala sa paninigarilyo. Ano naman ang nakapagtataka doon? Tanong nito. At ano ang nasa kanta na nakapagpaalaala sa'yo na itanong kung naninigarilyo ba ako o hindi? Wala lang. Kibit balikat niyang sagot. Alangan namang sabihin niyang dahil napatitig siya sa magpupula at tila napakalambot nito mga labi. Nag-aalaga ka kaya ng manok na pangsabong? Kumunod ang noo nito. What's that got to do with smoking? Tilalito nitong tanong. Humarap siya dito. Sino mga manok mo? Nung bata pa siya. Iyon na nakikita niyang ginagawa ng kanyang daddy tuwing umaga. Humalakak ito. Wala nang ganon-ganoon ngayon, ganda. Anito, napinisil ang kanyang baba. Panahon pa ng lolo ko ginagawa na yun eh. Hindi na uso. Umismid siya. Malay ko ba? Nakahinga siya ng maluwag nang nagawa ng ilayo ang usapan. At hindi na nito naalaala pa ang tanong nito kanina. Bilis siyang napasulyap sa maamo nitong mukha na ilang niya napansin na makinis ang baba nito ngayon. Nag-ahit. Paano hindi niya iyon napansin? When did she stop caring how he looked like? Sa bagay, si Judy pa rin ito. May balbas man o wala, her Judy night. Bababa sana si Jude ng sasakyan para buksan ang gate na makita niyang humahango sa palabas ng bahay nila ang kanyang mama. Kaya naghintay na lang siya. Hindi na naman ito marahil nakatulog sa excitement sa pagdating niya. Mama ko, aniya kay Martina, na alam na yung nakatingin din sa kanyang nanay na para may pakpak ang mga paa na nagbubukas ng gate. Ngumiti ito. Mas maganda pa siya sa personal. Hindi siya mukhang 60 years old. Pabulong niyang sabi kay Jude. Tumango-tungo ito. May pinagmanahan pala. Ano ito? Na parang ang sarili lamang ang kinakausap. Tumawa siya. Tama bang narinig ko? Sinabi mong gwapo ako. Masuyo niyang tanong. Nagulat siya sa tila pagtalo ng kanyang puso. How could a remark as innocent as the one she had just made make his heart tumble the way it just did? Sabi ko maganda ka. He wrinkled his nose at her. Tumawa ito. Her laughter sounded like cheerful bells. Napapabuntong hiningay pinasok niya ang sasakyan sa gate na binuksan ng kanyang mama. Ikaw pala si Martina. Narinig ni Jude na sabi ng kanyang mama bago pa sila makalapit. Ngiti-ngiti ito. Parang di siya ito napansin dahil ang buo nitong atensyon ay nakay. Napakunot ang noo ni Jude. Bakit alam ng kanyang nanay ang pangalan ni Martina? Wala siyang natatandaang nasabi dito. Kumusta po? Ani Martina, na humahilig ng pisngi sa kanyang mama. No wonder. You're really pretty, iha. Kumunot ang kanyang noo. Ano ba sinasabi ng kanyang nanay? At may no wonder pa itong sinasabi. Bahagyan ng sinulyapan si Martina. Namumula mga pisngi nito. Nakiming nakangiti sa kanyang nanay. Napagod ka ba, iha? Halika muna sa loob. Pabayaan mo na yang si Judy na ipasok ang mga gamitin niyo. Anang kanyang nanay. At hinila na nito si Martina sa loob. Iniwan siya ng mga ito. Nakunot pa rin ang noo. Paano nalaman ng kanyang nanay? Kinuha niya ang mga gamit nila at agad na sumunod. Bago kung ano pa ang masabi ng kanyang nanay dito, wala si Martina na makapasok siya sa loob. Ang kanyang mama lang ang nasa dining table. Huwag kang sisimangot, iho. Nasa banyo lang ang girl of your dreams. Now is the chance to ask, paano mo? Ang name niya? Tumawa ang kanyang mama. Secret. Ma, mamatay-matay na siya sa kakaisip kung paano at saan ito posibleng nalaman ang tungkol kay Martina. Pero ayaw pa nitong sabihin. Sinabi ko na kaya, hindi mo lang napansin. Sabi nito, alin sa mga sinabi mo? Girl of my... No, ano ya?
Dreams. Nagsalita siya habang natutulog. No, imposible. He looked at her mother, Riley. Pero tumango-tango na ang kanyang nanay. Remember, the last time you slept on the sofa. Kumunot ang kanyang noo. He did. That was the first time he went out with Martina. Ayos yung pegang umakyat ito, kahit sa sofa siya natulog. Hindi rin magawang tumango. The moment I heard you whisper her name in your sleep, I was so sure na malapit na ako magkamanugang. She's pretty, son, at mukha siyang mabait. Well, sigurado ako mabait siya kasi hindi mo naman siguro magagawang mahalin siya kung hindi na niya narinig pa ang pang sinabi ng kanyang nanay. Dahil tulala na siya na makita niyang limabasan ng banyo ang babaeng pinag-uusapan nila. Mamasa-masa pa ang hairline nito, dala marahil ng paghihilamos, at hindi pa napapahiran ni kaunting pulba o mukha, pero ang ganda-ganda nito sa kanyang paningin. Her mother was right. Martina really was the girl of his dreams. Naipagpasalamat ni Martina na hindi na nila masyado napagkwentuhan ang mama ni Judy na si Tita Susan dahil halos di siya makatingin sa mga mata nito. Naiilang siya sa ginagawa nilang pagsisinungaling. Napakabait kasi nito at sobrang maasikaso. Hindi tulad ng kanyang madrasta na may masamang bala kaya hindi siya nakonsensya na magsinungaling dito. Pagkaligo kasi nila kanina ay nagsimba na sila at pagbalik nila ng bahay ay naging abala na ito sa pagkasikaso ng mga ihahanda sa party kinagabihan. Ayaw naman siya nitong patulungin sa kusina. Magpahinga na lang daw siya sa kwarto. Dahil alam daw nitong napagod siya sa biyahe. Pinipilit niyang matulog. Pero ayaw siyang dalawin ng antok. Bumaba siya at pumunta sa lanay. Napabunduhin na nga siya. Sa kanila, likod bahay lamang ang tawag sa, likod ng bahay. Pero kina Judy, lanay. Parang napakasarap pumilata sa malalaki at tila. Napakalalambot ng mga upuan na nandoon at manood lamang sa napakalaking TV na nakadikit sa isang dingding. Preskong-presko ang hangin doon. Napahikab siya. Lalapitan sa dani niyang isang malaking estatwa ng Buddha doon na maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Gusto mong mamasyal? Tanong kaagad sa kanya ni Judy nang siya ay lumingon. Naka-shorts lang ito at puting t-shirt at tsinelas. Pero walang nagbago sa aura nito. Para pa rin siyang sinasakluban ng kung anong gaan ng pakiramdam. Nakagaya ng palagi nangyayari kapag nasa paligid ng binata. Saan? Sa beach. Baka kasi hindi na tayo makadaan doon bukas. Kasi nag-promise ako sa tita mo na ibabalik kita bago mag-lunch bukas. Namilog ang kanyang mga mata. Talaga? Beach? Noong bata pa siya, ay palagi nag-out of town ng mga magulang niya. Pero nang mamatay ang kanyang mami at pinakasala ng kanyang daddy, si Tita Lolita. Maswerte na makapunta sila sa mga private resort sa Calamba minsan sa isang taon. Tumango ito. Yap! Pumalakpak siya. Magdadala ba ako ng pampaligo? Umisi ito. 2-piece? Umiling siya. Wala akong dala eh. Sakay na lang niya dito. Hindi mo naman kasi sinabing malapit ang beach dito sa inyo. Ito na lang. Magdadala na lang ako ng pampalit. Kiling na nito ang kanyang suot. Mixing shorts iyon. At green na baby tee. Sumimangot ito. Badoy. Bulong nito. Pabero nitong itinulak. Manyak. Malakak ito. Joke lang. Isa pa. Kahit magpumilit ka mag 2-piece, hindi kita papayagan, no? Sinimangutan niya ito. Kinakahiya ba siya nito? Aba, hindi naman sa pagmamayabang. Pero baka makalimutan nito ang pangalan nito kapag nakita siyang naka 2-piece. At bakit? Bumaga ito ng hangin. Bukod sa may eskandalo mga taga-baryo, ayok may ba makakita sa umiling ito. I'm pretty possessive, you know. Dagdag nitong bulong. Naramdaman niya nag-init ang kanyang pisngi. Muli niyang itinulak ang dibdib nito. Puro kabiro. Tara na.
Hindi ako maliligo. Pasya lang tayo. Nagkibit ito ng balikat. Whatever you say, babe. Anito? Whatever you say. Napapit lang siya nagagapin nito ang kanyang kamay. At muli, pinagsalikop nito ang mga daliri nila. Walang sabi-sabi na hindi lang siya nito palabas ng bahay